Napasyal ka, ano ba atin? Ano ang atin? Ito atin. Mainit ang ulo ko, puyat ako, wala pa akong tulog. Itigil mo na yung monte na yan. Lumalabas ang mga mata ng tao. Ako pa ang protector niyan. Inamantsa mo yung uniforme ko, tol. Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko. Paano po, Inay? Kawaan ka ng Diyos. Eseng, nabalitaan kong nagliparan na naman daw ang pinggan doon sa bahay mo. Nag-away na naman kayo ng asawa mo. Wala ko yun, Inay. Karoon lang kami ng konting di pagkakaunawan. Kilala niyo naman si Digna. Babae rin ako. Naiintindihan ko yung ugali niyang yon. Sa sobrang pag-aalala sa'yo. Saan ka ba galing yan? Yun nga, Inay. Pinuntahan ko si Belo. Pinagsabihan ko tungkol sa montehan niya. Nay, mukhang hindi natitinong utol kong yun, ah. Ay naku, Eseng. Lahat na yata ng pangaral sa mundo, ibinuhos ko sa kapatid mo. Pero wala rin epekto. Ayun, yung asawa, laging konsumido. Hoy! Oh, saan ka pupunta? Tata Eseng, ito yung hinahabol namin magnanakaw. O ano masasabi mo ngayon? Hindi ho ako, Tata. Yung kasama ko. O isama mo ito sa mga kasama niya. Tara, punta tayo sa kasama mo. Ang tapang naman niya. Akalain mo dito ba nakaisip magnakaw? Inay, ang mga magnanakaw, walang pinipiling lugar. Alam niyo, Inay, pag nakikita ko kayo nagtitinda nitong mga kakanin, naaasiwa ako. Parang akong nahihirapan eh. Inay, kung itigil niyo na kaya yung pagtitinda niyo ng... Itigil? Abay, anong gusto mo gawin ko? Lagi na lang sa bahay, nanonood ng TV? Kain ng kain? At huwag mo kalilimutan, ha? Ang mga kakaning ito, ang siyang nagpaaral at nagpalaki sa inyo. Hindi, Inay. Ang ibig kong Ay, sabihin... naku, tama na, kapag tama na, tama na. Oh, kumain ka. Eseng? Eseng? Ba't ka natutulog dyan? Malamok dyan. Kasi... Huwag mo nang isipin ang nangyari. Halika na sa taas. Halika na. Taong nakikita mo sa larawan ngayon ay ang sunod na target mo. Siya si Roberto Saavedra na nagsisilbing hadlang sa aking mga negosyo. Marami na siyang dapat panagutan. Hindi naglalalabas ang taong ito. Pero bukas, libing ng isa niyang matalik na kaibigan. At dahil malaki ang utang na loob niya rito, nasisiguro kong hahantad na ang taong ito. Kahit na sa anumang paraan, gusto ko siyang mawala sa landas ko. Tungkol sa halagang katumbas ng iyong gagawin, tulad ng dati, 50,000. Nakadeposito na yon sa iyong bank account. Siya nga pala, Eseng. May faculty meeting kami mamaya. Late na ako makakauwi. O kung sakaling gabihin ako, mag-taxi ka na lang. O sige. O kamusta lakad niyo kagabi? Sir, meron na kaming tip kung saan binebenta ang mga nawawalang gamit sa Moriones. Yung montehan ni Belo. Sir, wala na ho doon. Mabuti naman. Wala na nga, sir. Inilipat naman sa ibang lugar. Tuloy na ako. Ang biktima ay nilalagyan ng kiss mark matapos nilang at patayin. Sa ilalim na ito ng isang masusing pagsusuri. Wala man lamang fingerprints makita rito. Ang tanging ebidensya ay ang posporong ito na nakuha sa kamay ng biktima. Lahat ng mga biktima ay kinukuha sa vicinity ng University Belt para bagang ibinibilid nila ang kanilang ginagawang krimen.
lantarang hinahamon ng batas. Tiniente, Husay-husay mo, bilib na bilib ako sa'yo. Champion! Naku, Berto, ikaw talaga kahit kailan bolero ka. Hindi kita binubola. Siya nga pala, thank you sa bote ha. Yun lang? Kumusta nga palang Malabon? Ganun pa rin. Binabaha kahit walang ulan. Ay, siya nga pala, LB, may subasta bukas sa Binondo. Ang kunin mong item, yung number 20. Oo nga, LB. Walang talo yun. Sigurado yun? Sige, salamat sa tip ha. Doon muna ako. Sige, salamat din dito ha. Alam mo, ang bait na kaibigan niya si LB. Bakit naman? Kasi kung di dahil sa kanya, malamang tuwing Todos Los Santos, nasa simenteryo ko, dinadala ko yung bunso kong anak. LB, baka pwede ka naman naming mahal table. Sige na, maupo ka. Benny, hindi talaga na itatable si Ma'am LB. Sige na, sadali lang naman eh. Pag ayaw, huwag pilitin. Bakit ba nakikialam ka? Sino ka bang tao ka? Ako yung taong gugulpi sa'yo pag nangulit ka. Ben, mukhang hindi ka bibiruin yan. Nagbibiro lang ako, Brad. Hoy, walang pwedeng makialam sa mga customers ko. At kung kailangan kong tulong mo, hihingin ko. Ayos. Sandali lang, ha? Sige. O ano, napagod ka sa set mo, no? Oo nga eh, muntik pa nga ako madulas kanina. Marites, sino ba yung antipatiko na yun? Sino, yung naka-ponytail? Hindi. Yun o, yung magte-table kay Lira. Ah, pulis yun eh. Balita ko matinik daw. Matinik? Matinik magdilihensya? Aba dito, wala siyang mapapala. Ay nako, LV. Huwag ka munang uminit. Daanin mo na lang muna sa diplomasya. Dahil diyan ka naman magaling, di ba? Kung sa bagay. Itong posporong to, binibigay lang namin sa mga guest naming VIP. Kasi iilan-ilan ang in-order ni ma'am na ganyan eh. Excuse me, I hope na nag-enjoy ka sa company ni Lira. Ako nga pala si LV, ang owner ng club na ito. Baka may maitutulong ako sa'yo. Pag kailangan kong tulong mo, hihingin ko. Lalakas talaga ng lobo. Walang pakundangan. Paano, Tiniente? Pasukin na natin. Huwag na muna. O, din ilagay. O, baka mamaya chapter na naman yan, ha? Ano? Anong chapter? Okay to. Sariwa-sariwa to. Sariwa. Oo. O, intinil, bababa na si ma'am. Alam mo, Tiniente, sa mga fence na ganyan, maaaring may protector ang mga yan eh. Hindi kaya may masagasaan tayo? Kung mayroon naman, disagasaan natin. Magandang umaga po, ma'am. Ganda niyo talaga, ma'am. Wow. Ba't ngayon lang kayo? Yung isang linggo ko pa kayo hinihintay ah. Ako, kasi ma'am, medyo mainit eh. Kaya nagpalimig muna ho kami. Yes, ma'am. Nasaan na yung mga in-order ko? Eh, Ba't wala dyan? naku, ma'am, nagdagdag ng security sa parking lot. Kaya hindi kami makakilos, ma'am. Oo, yun. Hirap na hirap kaming dumiskarte ngayon eh. Magkano? Sabi, 4. 4, ma'am. 4? Yung mga itsurang yan? Ma'am, mahal. Dos. Ano? 2? Umarigil pa kami ng service para makarating dito? 2 lang? Sarado tayo, ma'am. 3. Ma'am, pwede na. Pangit. Sige. Bayaran mo na. 3 bill. Wow. Isa. Uy. 2. Dami. 3. Ma'am, tutuloy na po kami. Okay, ma'am. Sige. Bye. Sige na, nagbobola pa ito. Saan kayo pupunta, ha? Saan kayo pupunta? Mga pulis kami. Saka ba? Sir, wala pa akong kasalanan. Siya pa may kasalanan yan eh. Ano? Eto't nagsabit ang mga kasalanan niyo rito eh. Aba, sir, siya pa may kasalanan lahat. Dito kayo dito. Okay itong trabaho mo, ah. Sa gabi, singer. Sales lady naman ng mga appliances sa araw. Ba, sa gabi, kumikita na. Sa araw, may racket pa. Ba, ayos, ah. Wala kang pakialam. Nagkamali ka ng bahay na pinasok eh. Baka hindi mo ako kilala. Gusto mo bang itimbre kita kay Kapitan? May telepono ba kayo rito? Oo, bakit? Pwede ba natin tawagin si Kapitan nang makapasyal siya rito? Hindi. Ang totoo niya ano, nagbabakasyon siya. Bukas pa ng gabi ang balik niya. Ah, bukas ng gabi.
Di magbakasyon muna kayo sa presinto habang iniintay natin sa kapitan. Pwede ba? May iwan ako. Wala magbabantay sa bahay eh. Sasama ko na lang siya, sir. Ito, sumama. O ito, nagmamatigas pa eh. Halika na. Hindi, sandali lang, Teniente. Baka naman, kasi ang totoo niyan, wala naman talagang kapitan. O ngayon, Baka pwedeng mag-usap tayong dalawa. ano naman ang pag-uusapan natin? Kung pwede nga sana tayo lang dalawa. O, doon muna kayo sa labas. Sige, tama na yan. Tayo na. Ano ba yan? Anong pag-uusapan natin? Ganito yan, Teniente. Kung ano man ang iniisip ng amo niyo, sana wag niya na ituloy. Dahil mas kinano ang gawin niya, hindi niya kaya si Kayaseng. Sir, hindi naman ako kasama dyan eh. Yung tatlo dyan ng mga kawatan eh. Sige. Itong radyong to, bagay sa kusina mo habang nakikinig ng drama yung katulong mo. Wala akong katulong eh. Itong stereo component, habang nakikinig ka ng soft music, bagay sa den mo. Wala akong din. Itong color TV, tamang-tama sa kwarto mo. May TV na ako sa kwarto ko eh. Teka, itong karaoke, panglibangan mo. Pwede kang kumanta. Hindi ako marunong kumanta eh. Problema ba yon? Di tuturuan kita. Ayos yan. Doon tayo magsingalong sa presinto. Halika. Doon tayo sa presinto. Teniente, O ano yun? hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Lahat na lang inalok ko sa'yo. Pero lahat tinanggihan mo. Hello! Hello! Paano mo nalaman ang lugar ko? O ikinanda ako ng tropa ko? Hindi yan ang importante, Tol. Ang importante, Tol, huwag kang lalapit. Pag-usap muna tayo. gusto ko lang malaman mo na buhay pa ngayon ang nabaril mo. At hindi magdidimanda mga kapatid. Alam mo na ibig sabihin nun. Masyado ko nagpapaniwala sa balita eh. Tapang lugaw lang ang mga yun. Pero nakahanda ako. Oras na may dumating dito. Mangyari na mangyayari. Hindi nila ako makukuha. Kaya nga ako nagpasya na personal kang hanapin. Utol pa rin kita. Tigilan mo na ako ng seremonyas mo. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo yung pagkapulis. Eh ano kung makulong ako? Hindi ka makukulong kung mapapaliwanag mo mabuti ang panig mo. Kaya dapat sumama ka sa akin. Kung hindi ako sumama, may magagawa ka? Kaya pangako ko na hindi ako alis na hindi kita kasama. Ganyan ka na lang! Baka hindi kita kilalanin! Kilalanin? Mulat sa pulba may kinilala ka? Kahit kailan may nintindi ka ba? Walang tama siya kundi sarili mo eh. Sinay, at ang iyong pamilya, hanggang ngayon pinapahirapan mo. Pagod na ako siyo, Tol. Huwag kang lalapit! Bubunutan kita! Bumunot ka, Tol. Hindi kaya ng sikmura ako na banatang ka. Huli mo! Talagang ipuputo ko to! Tiniyagan ka na ba ng mister mo para sa teacher seminar sa Tagaytay next week? Hindi ko pa nasabi, pero papayag yun. Ay nako, kailangan siguruhin mo na kasi marami pa tayong pipirmahan doon. O so paano, mauna na ako? Sige. Bye. Okay, bye. Ma'am! Tulungan si Emily na aksidente. Napundulan siya. Saan? Dinala na namin sa US Hospital. Kayo hinahanap eh, kaya sumama na kayo sa amin. Halika na ma'am, tayo na. Hindi ito ang daan papuntang UST. Alam ko!
O, yung mga epektos ha. Iyakitin na lang. Dadaan lang. Ayos, parang si Pio. Sat. Arts, papado pa rin ako dyan eh. Babae na yan. Total di naman niya alam itong lugar natin eh. Soli na lang natin yan. Buka pala eh! Bugok! Asan ba ang utak mo? Nasa tumbok mo na naman! Ba't natin susoli yan? Eh, kilala na tayo Nakilala dyan. na tayo niyan! Nakilala na tayo niyan! Kaya wala nang urungan. Lalatay pa rin sa babaeng yan. At pagkatapos, Sama talaga ang kutubo eh. Ano na naman? Parang may masamang mangyayari. Mabuti pa isuli na lang natin yun. bakit takot ka ba? Walang pulis-pulis sa akin! Ubre ba siya dito? Wag! Wag, Tito! 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 Ubre ba siya dyan? Wag, Tito! Tito, wag! Tito! Yung babae! Habulin! Hindi yung makakalayo! Doon kayo!
Anong problema, ma'am? Uminom ka muna ng tubig para may masmasan ka. Darating ng asawa mo. Sir, lakad na kami. Sige. Sir, Kaiseng, nakakuha kami ng mga IDs at mga libro na may pangalan mga estudyanteng biktima na mga personal belongings at mga litratong pwedeng gawing ebidensya. Kasama na nga rito ang litrato ng misis mo. Kaiseng, muntik na maging biktima miss nyo ng... Bob, ako muna. Paborito ko to eh. Pakan mo na kapakan habang mainit. Ayos na. Okay lang init dito. Yes, yung init sa labas. Kaya mula ngayon, magpapalamig muna tayo. Ba, dapat lang. Baka mapaso tayo. Hindi kaya maging dole-out yung foundation itatayo natin, Mr. Rosales? Hindi po, sir. Ang pondo na ilalagay po sa training ng mga out-of-school youth na ito ay ang pondong may babalik sa foundation. As soon as magtrabaho sila sa iyong industrial plant. Oo nga naman, Alfredo. Bukod sa magiging intact ng revolving fund, kikita pa ang foundation dahil sa percentage stock ng mga batang to. What do you think, Mr. Gilardo? Well, as your overall finance administrator, kailangan ng formal launching ng foundation. Oo. Chito! Iho! Halika Hindi dito muna. sandali. Pa, ma, Ay, siya nga pala. Siya ang kaisa-isa naming anak, si Chito. Tingnan mo si Chito. Mukhang kagalang-gala. Set na good, set. Planchadong-planchado. Chito, si Colonel Paulo. Isa siya sa magiging consultant sa foundation itatayo ng bangko natin. Colonel, it's an honor meeting you. Kumusta kayo? Mabuti naman po. Nag-aaral ka pa ba? Yes, sir. In fact, kumukuha ako ng management ngayon. Talagang pinag-aandaan mo na ang paghawak sa business empire ng mga parents mo someday, ha? Hindi naman po. Talagang personata ko lang. O sige na, Iho. Ituloy mo na yung pagkain mo doon. Pa, Sige, it's a pleasure meeting you. Napakaswerte niyo sana. Kahit solo. Parang wala kayong sakit ng ulo. Di tulad ng ibang kabataan dyan sa ganyang estado. Kung hindi man tamad mag-aral, lulong sa masamang bisyo. Pwede mo nga sabihin niya, Colonel. Dahil simula sa pulyang batang yan na naging mabait at masunurin. Ako yatang ina. Nasa pagpapalaki yan, di ba? Hoy, tinatapos ko lang ang lahat ng ito para maging smooth ang turnover kay Miss Cortez. Siya ang papalit sa akin habang nasa leave ako. mabuti naman at naiintindihan nila kung bakit kita pinagbakasyon. Siya nga pala, Digna, may pakikita ko siya mga ilang litrato. Nakuha siya isang club na pinaniniwalaan ko na pinupuntahan ng mga tao may kinalaman sa nangyari sa'yo. Pakitignan mo nga ito. Sila ba?
Empleyado, telepono. Nirekomenda ka ng taong laging kumukontak sa'yo. Alam kong ikaw lang makakatulong sa akin. Tatapatin kita. Ang ipatatrabaho ko sa iyo isang pulis. Dahil sa pulis, tatapatan ko ng mas malaking halaga ang dati mong tinatanggap. 100,000 piso. Kung gusto mong mapatunayan, pwede mo nang tingnan na nakadeposito sa iyong bank account. Taro na ang kalahating pangunang bayad. Ang target mo, si Eseng, taga-Tondo. Pagdating ninyo sa Canada, huwag sana kayong makulit, ha? Opo, Lola. Magdarasal kayo gabi-gabi. Opo, Lola. Magdadasal po kami gabi-gabi. At huwag niyong kalilimutan na maligo araw-araw. Opo, Lola. Naliligo araw-araw. Hindi kayo man naliligo araw-araw eh. Anong hindi? Ayan ha. Narinig yung lola nyo. Baka naman pagdating natin dun pahihirapan nyo ako. Hindi po, Inay. Alam mo po, Lola, pagdating po namin sa Canada, padadalhan po namin kayo ng hamon at iba pang masasarap na pagkain. Aasahan ko yan. Opo. Inay, nag-umpisa na ang prosesyon. Oh, ito. Oh, Nay. Hoy, huwag kayong lalayo ha. Diyan lang kayo sa baba. Opo, Itay. Halika na doon. Eseng. Belo. Halika kayo. Halika. Maupo kayo. Alam mo, Belo, nung una, wala akong inasam, kundi dumating ka agad ang kapistahan natin ito. Pero ngayon, gusto kong pigilan ang takbo ng oras para wag nang sumapit ang bukas. Nang sa ganun, tuluyan ka pa rin naming makasama. Inay, sana sa pagkakataong ito, matanggap mo na maluwag ang naging desisyon ko. Sa ganitong parang ko lang, maiaayos ng gusto ang takbo ng buhay ko. May katwiran si Belo, Inay. Ang totoo nga niyan umanga ako sa kanyang paninindigan sa pagbabagong buhay. Wala akong tutol sa layunin niyo, mga anak. Pero hindi niyo maaalis sa puso ng isang ina ang magkaganito. Dahil mula sa pool, kahit may mga bagay na hindi tayo nagkakaunawaan, nasanay ako na buo ang ating pamilya. Kasalanan ko rin naman na lahat, Inay. Kung nung una nakinig na ako sa inyo, at kay Kuya Eseng, hindi sana ako ahantong sa paglayo. Masakit isipin na ito na ang huling gabing makaharap kita, Belo, sa iyong buhay na kabuuan. Simula bukas, mabubuhay na lang ako sa pag-asang kinakausap mo ako sa iyong mga sulat o litrato. O kaya, kasama kita sa aking mga pangarap. Hayaan mong samantalahin ko ang pagkakataong ito na madama ko ang mukha mo, anak. Nang mabawas-bawasan naman ng bigat ng kalooban sakaling hindi na tayo magkita sa darating pang panahon. Iseng. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mga nakasensibis. Kapag ikaw Maria na pupuro pa ng grasya, ang Panginoon kasi sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Kapag ikaw Maria na
Magandang araw. Magandang araw din sa inyo. Sandali lang, pare. Hindi na, nakalimutan ko yung susi ko. O sige, saan mo ba nilagay? Nandun sa may mesa, katabi ng kama ko. O teka, Nandun. kukunin ko. Pare, nadahan ka. Eh tungkol kay Bertong Kulot na Tagalooban, dahil sa sobrang inom nakagawa ng gulo ng bisperes ng pista. Eh yun, nakakulong. Baka matulungan mo. Oo, Tata Eseng. Kawawa naman ang hipag ko, buntis pa naman. Sana ho, matulungan nyo naman, Tata Esing. Ito na ba si Alex? Alam mo, pare, Laki na. ito nga sumama, may sasabihin sa'yo. Baka magawa natin ng paraan. Salamat. Gaising! Doon galing ang putok kay Mang Piping! Ba ito yung bahay na pinasok kay Mr. Gonzales? Oo nga, sir. Tatlo nga yung suspect yan eh. Ano ba? Sir, Eh, sino naman ito nakikialam na to? pakipima nyo naman ho itong Nakikita na daw. certification, no? Mayabang tong barangay tanod na to, ha? Nakikialam pa. Papel Thank talaga you, ng sir. papel, sir. Okay. Atimidad, Sir, ayon sa ballistic report, ang balang ginamit sa iyo ay pareho rin ang ginamit sa pagpaslang sa isang negosyante sa Binondo. High-powered. Alam mo, Eseng, lumilitaw na ang pamamaraang ginamit ng taong gustong lumikita sa iyo ay isang professional hitman. Hitman, sir? Oo. O ngayon, meron ka bang pinaghihinalaang maaaring maging utak nito? Pinyete, baka may kinalaman yan doon sa operation natin, sa bahay na ba to? Sinong tinutukoy niyo? Si Villafranca. Isang textile importer. Sa tingin ko, sir, siya lang maaaring magtapon ng ganyang kalaking halaga para umupa ng isang hitman. Yung namatayan ng pamangkin. Yun nga, sir. Paano naman tinatanggap ni Tigna ang lahat ng ito? Naiintindihan niya ang trabaho ko, sir. Kaya nandun siya sa mga nanay. Sinusundo ko pag-uwi ko. Siya nga pala, Panyero. Malaking kita ang makukuha natin sa deal na ito. Kaya bago tayo maunahan ng iba, pasukin na natin. Maliit lang naman ang kapital na kailangan natin dyan. Bakit di pa natin umpisahan? Mababawi naman natin kaagad yun. Natutuwa ako at naging maganda ang transaksyon natin. Kumpletong-kumpleto, Ricardo. Meron pang Peking duck. Panyero, mauna ka na. O sige, Magambala ko muna yung pagkain nyo. Mr. Villafranca, ako si Eseng, yung taong pinaliligpit mo. Kaya nga lang, nahilaw. Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko kung bakit mo ako pinabubure. Dahil sa pagkamatay ng pamangkin mo, hindi ba? Dapat lang siyang mamatay. Isa siyang... Hoy, Villafranca, uli-uli, kung magpapaluto ka, kukuha ka ng magaling na kusinero para hindi mahilaw. Mabulunan ka sana. Ayun ka. Salamat. Bakit, Esing? Ano ba ang kaso ko sa'yo? Kay Villafranca ka pala ngayon nakakapit, ha? Esing, alam mo naman ang trabaho ko eh. Bugaw lang ang papel ko roon.
Kabisado kita, Celso. Alam kong alam mong pinayayari ako ng amo mo. Seng, sunod-sunuran lang ako eh. Wala akong alam. Ah, hindi mo alam. Tuluyan na kita. Oo, sandali lang, Seng. Meron siyang numerong pinatawagin sa akin eh. Naisulat ko pa nga eh. Nandito sa wallet ko yun. Seng, nandito lang. Nagsisiguro ko na yung taong kausap niya. Asan ka ba? Ito, Seng. Ito ang numero. At saka, parang may narinig ko na inuupahan siya. Ito ang numero. Oo, nasisiguro ko. Baka wala naman na lang ako. Kapag hindi ito, Celso, alam mo na mangyayari sa'yo. Sa tondo, may bukang bibig. Na pagsisimbahin ka ron, Na may bulag sa ilong, Seng. Ano po yun? Patakasin mo na lang ako. niyanino mo, ayoko na makita. Hindi mo na talaga makikita pa. Salamat! Baka magbago pa isip ni Seng. Sana. Radio room. Si Marito ng PLDT. Come in. Radio room. O, Mario. Si Rivera ito. Pasok. Rivera, ito yung address. Kunin mo. O, sige. Bigay mo sa akin. 412, ilang street. Kung sa bagay, Tiniente, mas mabuti na yung nasa Canada si Belo. Medyo nabawasan ang iniintindi nyo ngayon. Totoo nga niyan, Tiniente. Hindi kami makagalaw nang nandiyan pa si Belo. Nautol mo. Salamat naman. Pero kahit ganun ang utol ko, mahal ko yun. Tiniente, ito yung extra magazine na pinakargaan nyo. Salamat, Mendoza. Sir, sa kantina tayo makapagkape. Sige, sunod lang ako. Tara. Teniente. Ito yung address niya. Ano ba yan, Teniente? Mukhang napaka-importante niyan. Meron lang akong gustong tsakin. Alam mo, babes, wala naman talaga sa plano kong magpatuloy ng ganito habang panahon. Gusto ko sanang mag-aral ulit. 2 taon na lang tapos na ako. Mabuti na yung naisip mo kaysa dun sa nagtitinda ng appliances. Babes naman, matagal nang sarado yun. Halos naubos na nga ang savings ko eh. Dahil sa multa. Mabuti na lang, hindi ka nakulong. Ha? Dahil sa'yo, kaya salamat. Amoy ko na naman. Nagbago. Bango na lang. Magkita ka rin. Ayun na, pare. Si Bert. Bert! Yung dati, 3. Bert! Yung 3 sikas namin. Bilisan mo. Wow. Ayun. Bert. Tagal din tayo na bakante. Take home tayo mamaya. Aba, kailangan natin makabawi ngayon. Hahataw tayo. Susulitin natin tong gabing to. Diba, Chito? Natsempohan ko rin kayo. Anong pinagsasabi nito? Anong pinagsasabi ko? Ako ang asawa ng teacher na dinukot niyo. Pulis ako. Sabi mo, may tama kayo! Sige, munot ka, hayop ka. O, ayan ha. Testigo kayong lahat. Hindi ako bumubunot. Baka isabis ako nito. Unutin mo na.
Baka hindi mo kilala yung tinututukan mo. Kilala kita, mamamatay tao. Talagang gusto mo akong patayin, ano? Dahil ba sa asawa mo? Nakatakas lang. Sayang. Napasadahan ko sana. Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Puro ka forma, duwag ka pala! Naunahan mo lang ako ng bunot, ah! Eh kung patas, ubra ka! Bibigyan kita ng pagkakataon. Di tulad ng mga biktima mong minarka na pinatay. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero iiwanan kita ng marka na habang buhay mong dadalhin. Yan! Di patas! Yan ang marka. Ruel! 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 Paano na ako ito, Ruel? Dalihan nyo! Dalihan nyo na ako sa ospital! Baka pwede pa itong maremedyohan! Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na ubre. Wala, libo na lang ang tatayo sa'yo. Hindi ko na gusto ang nangyayaring ito. Masyado nang mabango ang polis na yon. Akala ko ba ninyo tinitigilan pag sumaybay sa kanya? Nagtutulog-tulugan yata kayo. Boss, mahirap talagang tapatan ng pagkilos ni Eseng. Wala siyang regular na lakad. Na makakatiyak. Sa kuting ginagawa namin. Malalagas lang kami ng unti-unti. Bakit hindi kayo bumuo ng isang puwersa laban sa kanya? Kung kinakailangan yung kumuha ng tao, gawin nyo! Pwede yung boss. Doon sa probinsya namin. Makakakuha ko ng 3 hanggang 4 na maasahan natin. Magtotoo ka rin ako ng mga kakosa ko mula sa amin. Oo, boss. Uyugin natin ang esing na yan para mabulok ng tuluyan. Eh, paano yung tirador na binigyan natin ng pangunang bayad? Wala akong balita sa kanya. Ayon sa nagrekomenda, doon lang siya nagbintis. Pero tinitiyak niya sa akin na hindi titigil ang tirador na yon hanggat hindi niya makuha si Eseng. Ang importante sa akin, ang tuwirang malambat si Eseng. Kung kailan, asan, yan ang dapat natin planuhin mabuti. Eh, boss. Ewan ko. Hindi ako sigurado eh. Pero, parang nabasa ko ang pangalan ng Esing na yun. Na mag-uurado sa isang koronasyon. Siyakin niyo munang mabuti. Kapag binibig... Basta't libre ako, ayos lang eh. Okay lang yan kay parang Eseng. Taga rito naman siya eh. Tapusin na natin ang usapang yan. Buti pa nga. Narito tayo para magsaya. Oo nga naman. Pulutan, inom tayo. Pare. Marami pa yan, ha? Mare. Walang ibang dalanan ng pulis na yan. Kundi dito. Kaya, dito mismo sa kinatatayo natin, dito natin siya tatambakan. Oh, ang grupo ni Tambol, ba't wala pa? Huwag kang mag-alala. Darating din yon. Ay naku, ma'am. Road close. Hindi tayo makakadaan. Iatas ko na lang. Huwag na, lalayo lang tayo eh. Ma'am? Ma'am, saan ka pupunta? Ma'am, baka mapano ka dyan? Ma'am, paano naman ako? Paano sweldo ko? Ma'am! Paring Pepe, hindi na ako tatagal. Susunduin ko pa ang misis kina nanay. Isang bote pa tayo, pare. Tagay pa tayo. Pare, isang bote, hindi na ako makakauwi niyan. Paring Nelson, mauna na ako sa inyo. Nando. Pare, paminsan-minsan lang tayong magkita. Oo nga naman ka, Esing. Isang tagay pa. Hoy, Betty, ah. Hoy, Betty. Ikaw na bahala sa kanila at hatid ko pa si parang Eseng. Oo na nga. Naku, parang Eseng. Kung hindi lang ako naging punong komite ng koronasyon na yon, pinasok ko na yung mga nanggugulong yun eh. Pag-uumpagin ko sila eh. At pilit namang manalo ng isang yun samantalang charat naman ang kanyang pes.
Antipatika. Mabuti naman, Marit, nakapagpigil ka. Aba, kung hindi, di sana nakita nila talent ko. Oh, paano, Mare? O, paano nga? Eseng! Eseng! Oh, Elvin, paano't nagawi ka rito? Eseng, nanganganib ang buhay mo. May gustong pumatay sa'yo. Papatay sa akin? Saan mo naman nahagip yun? May nakapagsabi sa akin kaibigan ko. May kinuha raw tao para itumba ka. Itumba ako, saan? Uli-uli, ayoko na mag-shota ng pulis. Ganito pala. Ayos. Oh, Elvi! Diyan ka lang.
Esing? Ito. Tingente! Sa loob. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hanggang ngayon wala pa si Esing? Naku, alam mo naman yung mga contest na yon, inaabot ng umaga. O baka kaya naimbita ng kanyang mga kumpare. Oh, bakasyon na yan. O, si Esing nga, inay. LV, kung hindi dahil siyang pagmamalasakit, malamang may nangyari na sa akin. Salamat ah. Okay lang yun, babes. Okay lang ka ulit pupunta sa club. Bahala na. Aasahan kita doon, ha? Esing, nakita ko yon. Nakita ko yon. Huwag ka magsisinungaling. Ha? Saka alam mo, parang pamilyar sa akin yung babaeng yon, ha? Kaya mo siya namumukan dahil taga-magat salamat siya. Ba't hinalikan ka? Kasi nagkaroon ng malaking gulo dun sa koronasyon. Yung tablado bumagsak eh. Naipit siya, kaya hinata ko siya. Nagpasalamat sa akin, kaya hinalikan niya ako. Eh, ba't magkasama pa rin kayo? Dinaan lang siya rito ng mobil, patungong hospital, para makunan siya ng x-ray. Naipitan yata ng ugat eh. Ganun ba? Oo. Halika